Scam ka ba sa GCash? Ano ba ang dapat mong gawin? Tara, alamin natin. So, imagine mo, kunwari, is mag-express send kayo or mag-send money sa isang tao. Tapos, na-send yun na yung pera, pero bigla kayong blinak or di naman kayo is hindi na makontak yung taong pinagsendan ninyo. So, sa madaling salita is na-scam kayo. So, ano nga ba ang dapat ninyong gawin kapag naka-experience kayo ng ganito? Unang-una ay need yung mag-report sa PNP or di naman kaya sa NBI. So, bakit nga ba kailangan nyo mag-report? Kasi malay nyo sa lugar ninyo is hindi lang kayo yung na-scam niya at marami pa kayo, kaya better na i-report na rin. Tapos pwede nyo rin itong maging evidence. So next naman ay mag-submit kayo ng ticket sa GCash. So sa next video ituturo ko kayo kung paano makapag-send directly ng ticket sa GCash. Pero ito nga, kapag nag-submit kayo ng ticket, need nyo ng email address, full name nyo, yung country, tsaka yung mobile number. Pero ito kasi automatic na to nakalagay, kaya hindi nyo na siya nilagyan pa. Tapos next naman itong GCash reference number, which is makikita nyo dito sa receipt ng transaction ninyo. Kaya dapat always kayong mag-screenshot or always ninyong i-download yung resibo para makuha ninyo yung transaction number. So next naman is yung account type ninyo. Yan, pipili kayo dyan kung Filipino citizen 18 plus or minor. Hindi naman kaya GCash overseas or foreign national with. So dahil nga Filipino citizen tayo, tas 18 plus years old, kaya yun clinic ko. Tapos next naman kung ano yung type of transaction. Pipili kayo dyan kung send money, kung bank transfer, online payments, cash in, cash out. Kunwari ilagay na lang natin dito is cash in. Tapos yung next naman is yung GCash or account number ng pinagsendan ninyo. Tapos next naman is yung name ng recipient. Siyempre ngayon kapag nag-send kayo is hindi yung buong name na yung makikita ninyo. Kaya kung ano lang nakalagay sa resibo, yun na lang din yung ilagay ninyo. Tapos next naman is itong type of scam. So, pipili lang kayo ng choices dito. So ayan, kung budol-budol ba, kung fake sellers, hack account, donation or investment scam. And so piliin nyo lang dito kung ano yung tamang type of scam na nangyari sa inyo. Tapos dito sa box na to, pwede nyo dito ikwento yung nangyari para mas lalo pa nilang maintindihan kung ano ba yung concern ninyo. Dito sa nakabox na to, pwede nyo niyang optional lagyan or hindi. So ito naman kasi kapag yung scammer ay gusto na makipag-ayos or isettle yung issue, willing ba kayong i-share yung information ninyo sa scammer? Pwede nyong lagyan ng check yan kung oo kayo at kung hindi naman is skip nyo na lang. Tapos dito sa upload a photo or attachment, pwede nyo dito ilagay yung report ninyo sa PNP or sa NBI, yung receipt, yung mga conversation ninyo. Tapos, i-click nyo tong submit. Ayon sa GCash is makakapag-expect kayo ng reply galing sa kanila within 24 hours. Pero, hindi ibig sabihin na makukuha nyo pa yung pera ninyo. Ayon kasi sa GCash is hindi na nila marireturn yung funds or yung pera na sinend ninyo o yung mga nakuha sa inyo. Which is sad talaga, pero wala tayong magagawa dyan kasi baka ang mangyari kasi pagka-send ninyo is kinash out na nila. Kaya baka hindi na rin talaga nila makukuha yung pera, kaya wala rin silang maibabalik sa inyo. Pero yun nga, sana mas magkaroon pa ng mas malawak na security. Kasi nga halos ngayon, GCash payment na yung ginagamit natin sa halos lahat ng transaction natin. Pa-shopping man, grocery, at kung ano-ano pa. Pero yun nga no, sana may natutunan kayo sa video na ito. Kaya thank you for watching, yun lang!